Ikaw, inay, ang tunay kong gabay. Dahil sa'yo, buhay ko ay may kulay. Nagtiis ka mula nung araw pa hanggang ngayon. Ako'y maisip na paalaala mo'y hindi mabubura. Ikaw, inay, ang unang idol ko. Sa awit mo nakatulog ako nang mahimbing, ngunit ika'y gising. Pati lamok nagawa mong kalabanin, karapat dapat kang igalang at mamahalin. The views and opinions expressed by our guests in the program do not reflect the official position of the radio station. Nandito na ang pinakamakulit na DJ sa balat ng lupa, ang hippopotamus na papatay sa inyo, papatay sa inis, si DJ Yui. Yes, mga kaibigan, good morning, good afternoon, good evening, magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Ayan. Anyway, mga kaibigan, today is Thursday. Hoybes. Mag-share na, mag-share. Mag-share na, mag-share, mag-like, i-share po, i-like ang aming, bahala na kung saan kayo, nasa Twitch TV, nasa, at YouTube, Twitter, or Facebook, or sa himpilan, wala kayong gagawin kung makinig na lang. Babati muna tayo saglit bago natin pakilala ang ating bisita dahil may bisita tayo. Hi to Ani Sipcon, hi to CJ, Sinchang, Elaine, Sinchang from Japan, Elaine from Hong Kong, TC143 of Japan, also Jun Digukos, Jello, ayan, sino pa ba? Kibi, at Miss Kids, Missing Kids Vlog. Ayan. Hello. Maribek Salon. Of course, mga kaibigan, mga kapatid. Andito na po ang ating bisita na si Mr. Mike Regalado. Welcome natin. Ayan. Mike, hello. Good morning. Sa'yo dyan. Kumusta, Mike? Good morning po dyan and good. Ayos na po. Good afternoon, good evening, good noon, bahala na. So, kumusta na? Ano natin, good morning, good afternoon, good evening. Yeah. Okay naman po ako. Nag-ano lang, just stay at home para safe. Wow. So, yan. Pwede kang bumati muna or pwede nating, ano bang pinakamagandang unahin na di ko na tuloy alam anong unahin ko. Anyway, mga kaibigan, si Mr. Mike Regalado is under po siya ng Dito Music po, mga kapatid. Kaya nandito siya to promote his latest single. So, kung may katanungan kayo, basta wag lang kayo mangutang, pwede. Walang utangan dito, ha? Kayo talaga. Joke lang. So, anyway, Mike, how old are you nung nag-umpisa kang kumanta? Nag-start po ako, 2002 siguro, mga 15 years old ako nun eh. I think 15 years old. Wow. Nag-start ako as a musician. Tumutugtog ako sa mga pwesto sa bar back then dito sa Aklan, and
Ayun, pag summer break, pupunta akong Boracay. Kasi doon maraming, maraming pwesto ng gigs. So, Wow. every summer break sa school, pumunta akong Boracay. Nag-stay ako doon mga buong summer break, siguro mga 2 months. And then, yun, ginagawa ko siya, iniipon ko siya yung kinikita ko. And then, yun yung pinanggagamit ko na sa school, mga baon ko araw-araw, Wow. gamit sa mga projects. And, Oh. Ano talaga? Self-reliant, ha? Talagang, yes po. galing naman. So, meaning pala nasa Aklan ka ngayon? Nasa Aklan ka ba Yes po, ngayon? nasa Aklan po ako. Wow. Wow. Yes po. Mga kaibigan from Visayas sa Aklan, ha? Tapos, nako, kala ko nasa Metro Manila ka eh. So, ito, kumusta naman pala dyan sa Aklan ngayon? Kumusta dyan? Okay na po. Ano naman dito MGCQ. Pero yun, may mga news pa rin na nasa news pa rin na may mga dumadagdag na positive cases. So, kailangan talaga ng doble ingat at yun, stay at home talaga. Mm. Nakakamiss nga po mag-gig na live na live audience. So, ayun. Kaya so far since na pandemic dito na lang muna sa bahay and then online nagigig. Stay at home lang muna, ha? Yes po. Ngayon, ito matindi-tinding tanong. How do you cope up sa pandemic? Lalo na ikaw, sanay ka sa gig. Kasi sabi mo nga, pupunta ka ng Boracay, tapos nagigig ka doon, so sanay ka na nakita ng maraming tao. So, how do you cope up? Lalo na nag-umpisa na ng lockdown, na hindi ka na nakakalabas, hindi ka na nagkakagig sa labas. Although nagigig ka online, pero iba pa rin yung nasa harap mo yung mga tao kaysa yung kaharap mo sa camera katulad nito. So, tayo nag-uusap, di natin alam anong ginagawa ng mga nanonood sa atin. So, how do you cope up? Ayun nga DJ Yui, medyo mahirap nung una kasi ako personally, honestly, hindi ako well prepared na ganun nga. Well, actually, lahat naman tayo hindi prepared na ganito yung mangyayari sa pandemic. And pero nung una, sobrang hirap kasi yun nga, hindi ko alam kung kailan hindi natin alam kung kailan matatapos. Tapos karamihan sa atin walang trabaho, yung sa amin ng mga artist, wala kaming gig, walang live shows. Yun more on online. So ginagawa ko nung na-set up ko tong studio. Nag-online basking ako sa mga streaming platforms, sa mga live streaming platforms, tapos sa mga social medias. So doon ako nag-online basking ako, tapos nalagay ko yung yung GCash, yung bank accounts, tapos yung may mga time din na gumagawa kami ng online basking, yung benefit basking naman para sa mga kapwa musikero, mga kapwa artist na kasama na rin yung mga informal workers na since nga na pandemic yung mga vulnerable ones, itulungan din namin para makapag rin sila. Kahit paano may suporta pa rin silang natatanggap. Mag-survive. Wow, galing naman ang ginawa niyo. Power. Yan. May mga tao talaga na ang bubuti ng kalooban, hindi na nag-iisip na kung ano man yung magiging kapalit basta makatulong sa iba. Mr. Mike Regalado, mga kaibigan, from Aklan, ha? So, ako kasi kahit naman sanay ako sa loob kasi taong bahay ako. Tapos yung trabaho ko dito talaga sa studio na to. So wala nang iba. Kumbaga, sanay ako sa loob, pero nung nag-lockdown, sabi ko, di na ako basta-basta nakakalabas, na makaka-video sa labas, makakapag-interview ng tao sa labas. So wala, stay at home lang din talaga. So hindi man ako nahirapan, pero talagang kakaiba din talaga yung nangyari. But anyway, sa inyong mga musikero talaga, medyo ako na
na wag na sabihing naawa, kundi na ano din ako na medyo paano kaya sila na nagko-cope up? Ano kaya ginagawa nila para malampasan, lalo na kasi alam naman natin ang buhay ng musikero talaga. Kasi masaya yan sila pag tanghal, mga kaibigan, sa dami sa tao, sa harap talaga. So yun ang nila. Kumbaga. But anyway, sa loob ng ilang taon na ba na higit isang taon na ang lockdown. So ano yung mga ginagawa mo aside from yung sinasabi mong mga live streaming? So ano pa ginawa? So composing? You compose songs? Yun po, naging yung magandang din kasi magandang ginawa rin ng pandemic is to set back, for me to set back, and then mag-focus din sa paggawa ng maraming kanta. Tapos the good thing is ngayong etong span ng pandemic, natuto ako mag-produce ng sarili kong kanta. So natuto ako mix from recording sa mixing and mastering ng mga songs ko. And yun. And ayun po, mag-give time sa family. So yun yung mga magandang Oo. Mga kaibigan, si Mike po isang singer, songwriter, musician. So bihira po ang singer na songwriter at musician pa. Baka hindi niyo alam kung ano ibig sabihin ng musician, meaning nagtutugtog din po siya ng mga instrument. Di ba? So hindi lang siya kumakanta, hindi lang siya nagsusulat. Yung tatlo nandyan sa kanya. Nako. May nagtanong, may girlfriend na ba yan? Ayan na naman kayo. Ayan na naman kayo. Wag magtanong ng ganyan. Ano yung mga sinalihan mong contest since nung nag-start ka na natutong kumanta at tumugtog ng instrumento? So bale dati nung bata pa ako, sinasali ako ng mama at papa ko sa mga singing contest sa dito sa Aklan, sa New Washington. Tapos hindi naman siya di talaga ako babad sa contest kasi hindi naman ako talaga pang contestero talaga na gaya ng iba na sobrang galing bumirit. Pero nag-start akong matutong maghawak ng gitara siguro mga 11 years old. Wow. Parang doon ako na-inspire na kasi every time tumutugtog ng gitara si Papa. So lagi lang ako nakikinig, nanonood sa kanya. Tapos there was a time na parang sobrang interesado na ako. So yun, mga 11 years old, 12 years old yata doon ako nag-start na matutong maggitara. Wow. So tamang-tama, sinagot mo agad yung tanong ko na sunod na kung sino sa pamilya mo ang inclined into music. Sinagot mo na agad. Si Papa po is dating musikero din siya. Sabi ko na nga ba eh. Ayan mga kaibigan, talagang sample. Ito, hindi lang si Mike ang nagsabi niyan. Usually talaga, pagdating sa mga ganito, may magulang talaga na medyo inclined into music or mahilig kumanta or what. So ang tatay naman niya, musikero din pala. So wala, di ka na magdududa talaga na ikaw din na mismo siguro baka one day gusto mo rin gano'n ang gawin mo kasi nakita mo sa tatay mo. Anyway, sa inyong mga magkakapatid, sino-sino lang yung kumakanta? Ikaw lang ba or only son ka lang ba or marami kayo? Bali, 3 po kami. Ako po yung panganay, tapos yung pangalawa po is lalaki, and then yung bunso is babae, and lahat po kami kumakanta. Sus, grabe. Yes, so. Ako talaga, alam mo, gusto ko talagang matutong maggitara. Kaso lang yung gitara, tumatakbo sa akin eh. Nasisira. Napuputo lang string. Sa totoo lang.
every time na nagtatry akong humawak ng gitara tapos maghahawak ng gagano na, napuputol. Kaya pagka may mga performance, di ako hawak ng gitara kasi baka maputol na lang dalang string eh. Kawawa naman yung magpe-perform. Again, nakita ko dito may mga iba ka pang kanta na naging theme song ng ano ba yan? Ano to? Di Kita Iiwan, theme song ng Noon Pwede Tayo. Di ba movie to? Hindi po. Sana diba? sana nga eh. Behind the Diba? Song. Yung Di Kita Iiwan, and then yung Di Kita Iiwan is ginawa ko nung mga 2012. Tapos yung Noong Pwede Pa Tayo, yun yung pinakaunang-unang single na nilabas ko back in 2015. So sana pwede ba akong padalhan itong mga music mo kasi isa lang yung pinadala ni Perry. Ay Perry. Sige naman po, opo. Para madagdag ko sa playlist tapos para ma-play. At by the way, inform kita na every time pala na yung music mo, yung song mo, pag play niyan sa playlist, tinitweet siya. So kung may Twitter ka, makikita mo na may yung song mo na tweet na tugtog ika nga dito sa radio. Nice. So yan, every time. So kaya makikita mo sa Twitter anyway. Yan, dami mong kanta. Mayroon pang Sinta, Sayaw sa Ilalim ng Araw. Grabe, ako gusto kong pahanapin to, pakinggan ko to. Ayan. So siguro Mike diyan sa Visayas, marami na nakakilala sa iyo or maraming kumukuha sa iyo para mag-perform sa mga event, kasal. Ganon ang nangyayari. Before pandemic. Yes po. Before pandemic, yun nga, medyo busy din ako noon sa mga wedding and corporate events and mga big shows and regular gig. Then before kasi ng pandemic, galing akong China eh. So, bumiyaya akong China. Nag-China ako. Nakauwi ata ako mga October. So, November kasi pumutok yung dun eh, yung pandemic sa China. Buti so, gladly, nakauwi agad. Nakasibat ka agad? Yes po. Buti naman. China, kasi speaking of China, if you're familiar with Quick De La Cruz, China din yung mga arranger siya. Musician, arranger po sa mga kanta din. So, lagi din dito yung nag-guess. Pag wala ng bala. Anyway. So, dami mo ng nagawang awitin. Ito tanong. Bago ko ipatugtog yung una mong kanta na binigay sa akin ni Perry. So, ang tanong, saan ka umuhugot o sinong inspirasyon mo sa mga awiting ginagawa mo? Usually po mix din kasi may mga part din na sarili kong experience. But mostly mga kwento ng kaibigan ko, mga kwento ng ibang tao na nakikita ko lang, na nakikinig ko lang sa mga friends na kinikwento nila. And then minsan sa movie or sa TV na mga palabas sa TV. So doon lang din ako kumukuha ng inspiration. Itong kanta na Noon Pwede Pa Tayo. Ano to? Parang ano ba to na karanasan mo ba to na iniwan or ano to? Paano po siya? Isa po siyang nung gumagawa kasi ako ng kanta para sa Elements Music Camp back then. Isa siyang songwriting camp. So nag-iisip ako noon kung gagawa ba ako ng bagong kanta or yung mga dating kanta ko na lang yung ipapasok ko as a audition song. So para makapasok sa songwriting camp. So pumunta ako sa mini library ng lola ko. Tapos may nakita lang ako kasi dati mauso yung mga pocket books.
Sa mga teenagers nung araw, uso yung mga pocketbook. So, meron siyang mga series of pocketbooks nun to. So, parang naghahanap ako ng inspiration. Tapos sabi ko, hanap kaya ako sa libro. So, may mga sa mga storybooks. Tapos nakita ko yun yung title ng song is title ng book is Lost Chances. So, yung nung binasa ko siya, yung story ng song is yung mag-best friend sila. Mag-best friend sila tapos sobrang close nila since high school tapos until college. And then pero yung parang kulang na lang mag-aminan na lang sila na gusto lang isa't isa. So, yun nga, which is hindi nangyari kasi yung the guy is torpe and then the girl din is syempre naghihintay lang din ng na ligawan. So hindi nangyari hanggang time na nagkahiwalay sila. Tapos nung time na nagkita sila ulit, ayun doon na rin na-realize ng dalawang person na yun nga na gusto nila isa't isa. But the time na sasabihin na ng guy, hindi na pwede. So, kaya wag maging torpe. Nako. Hindi na pwede. So, kasi nung sa story dun sa medyo tragic yung sa story dun sa book kasi yung babae nung magkikita sila, papunta sila sa isang coffee shop. Yung babae na aksidente. So, dun sa story namatay yung babae. Gosh. So, yun lost chances. At dahil dyan mga kaibigan, ito po ang sabi mo nga ito yung pinakauna mong kanta na release or nasulat? Yes po. Okay. Yan po yung pinakaunang song yan po yung pinakaunang song na ni-release ko officially. Okay. Yeah, eto na mga kaibigan, ang awitin ni Mike Regalado mga kaibigan, Noong Pwede Pa. Pakinggan natin ha. At kumuha na kayo ng ano ba tawag ito? Popcorn at panyo. Sige, eto na. Naman. Nung pwede pa tayo. Sus, nako. Thank you. Salamat po. Kaya sa kantang ito mga kapatid, sigurado kung meron man kayong napupusuan at meron man kayong gustong mahalin, sabihin nyo na. Oo. Huwag nyo nang antay na mangyari yung nangyari ito. Anyway, ang galing galing ng
Sa nakikita ko sa mga kanta na to ay dalawa lang to. Maaring pang patulog or maaring pang yung pang-imot-imot. Pwede, di ba? Oo. Para sa mga mga taong gusto mag-imot, pwede kayo makinig sa kantang to. Hanapin niyo lang Mike Regalado, mayroon po siyang YouTube channel. Ang The Mike Regalado po yung YouTube channel niya. So hanapin niyo. DJ, pakisabi naman kung pwede kami. Si Miss Earth. Yeah, si Miss Earth. Miss Earth ha? Ikaw Miss Earth ha? Simple ka lang bumanat ha? Hello Miss Earth. Sabi nga eh. Anyway. Kaya, sino pala ang Sino pala yung ano mo sa pag-compose ng kanta? Yung iniidolo mo, kumbaga. May kinokopya ka ba or sarili mo lang na ano talaga yan, yung style sa pagsulat ng kanta? Bali, influences ko po, sa international, si John Mayer. Wow. So, fan ako ni John Mayer and sino pa ba? Si Vertical Horizon, Ben Rector. Sa naman, sa local naman, first on the list si Sir Evidencel, sila Sir Noel Cabangon, sila Toto Sorioso, Jimmy Bondoc, Noy Volante, Sir Gary V. Ang dami-dami kong influences sa OPM. So nakikinig lang din ako ng mga kanta ng ibang artist, tapos ayun kusa na lang din lumalabas kasi yung pag gumagawa na ako ng song. Yun, kusa na siyang lumalabas yung melody and then yung chords and lyrics. Wow. Usually paano ka sulat ng kanta? Paano ka mag-start? Strumming sa gitara or sa piano or what, saan ba usually? Marami din pong ways. Minsan una muna ako sa concept. Mostly nauna ako, nag-iisip ako ng concept kung anong concept ng song, or pag merong akong narinig na mga kwento ng mga kaibigan ko or ibang tao, inisip ko muna yung concept, tapos nagsisimula akong gumawa ng chorus. So pag nag-start po ako sa chorus, pag maganda yung chorus na nagawa ko, ayun, parang madali na sa akin gumawa ng verse, pre-chorus and bridge, or tsaka second verse. Meron ka bang proper training sa music, Mike? Hindi po ako nag-aral ng music. Na school, hindi pa talaga ako nag-schooling, pero nag-attend ako ng mga songwriting workshop. Nag-attend ako ng nakasali ako ng Elements Music Camp, tapos PhilPop Bootcamp, tapos PhilScap Music Camp. Wow. So parang doon tinuturo nila yung mga proper way and mga iba pang techniques, iba pang ways on how to write song. Wow. So isa lang ibig sabihin, may talent ka talaga. May talent ka talaga kasi yung iba kahit ako to tell you honestly, sumasali-sali din ako sa mga ganyan pero wala talaga. Pero buting-tingin mo ako ng computer, kahit nakapikit mata ko. Pinakauna-unang song ko po na nagawa, way back in high school, mga 2004. Yung mga third year high school yata ako that time. So, doon ako nakagawa ng una-unang song ko. Which is, kasama din siya sa EP album na nalilabas ko back in 2015. Wow, power. Talagang musician ka nga talaga. Oo. Talagang dyan yung linya mo, kumbaga. Yes. Ayan. Mga kapatid, yung kanyang latest single po na nandito, ang pamagat is Kapit Ka Lang. Ito, sigurado ako nito, pero tatanungin ko siya kung bakit Kapit Ka Lang. Ito sigurado na buo to sa panahon ng pandemic. Hindi naman? Yes po. Actually, sinulat ko yung song
mga 2011 pa. 2011. Pero hindi siya natapos, parang verse and chorus lang yata that time. Tapos natapos ko siya when I entered Phil's Cup Music Camp. Pero hindi pa rin siya ganun kabuo na na-arrange na siya pero hindi pa siya na-record. So siguro parang naghanap ng yung song mismo ng timing kung kailan ako parang feeling ko nga parang yung song mismo yung nagsabi sa akin, "Oy, release mo na ako." Ayun nga. Pandemic. Actually, sinali ko pa siya sa kasi nung mga time na yon, before pandemic, sinali ko pa siya sa sa mga as entry sa mga songwriting competition. So, pero yun nga, unfortunately hindi nasama, hindi na natanggap. So, nung eto na lang, yung etong recently lang, naisip ko siyang, sige, ilabas ko siya. Kasi na rin, parang siya parang yung song kasi parang it speaks to me na ilabas ko siya dahil yung song kasi parang want to tell everyone na kahit pandemic or kahit anong problema, hindi siya hadlang para hindi natin maabot yung mga pangarap natin and mga goals natin sa buhay. Wow. Kapit ka lang. Timing na timing talaga yung yung kanta Kapit ka lang Kaya kayo diyan, kumapit lang kayo, manood lang kayo lagi dito sa amin. Kahapon napanalunan yung 6,000. Baka next Wednesday 1,000. May mga pa-premyo kasi kami dito pagka Wednesday. Di ba? Kapit lang kayo diyan, kapit ka lang. Anyway, again Mike, ako natutuwa ako dahil sa mga kanta na ginawa mo, although yung actually kailan ba binigyan ni Perry to? Iba kasi ako, ayaw kong pakinggan agad yung music na lalo na pagka ni-interview ko yung artist. So gusto ko mapakinggan ng sabay. Kami makikinig, pati yung mga nanonood at nakikinig, sabay naming mapakinggan. Alam mo na, mapakinggan ko yung kanta mo, yung una, yung Pwede, kung pwede pa. Noong pwede pa tayo. Noong pwede pa tayo. So, parang it tells something na talagang kung ano yung pwede mong gawin today, huwag mo na ipagpabukas. Kasi you will never know. And then, ang mahalaga mga kaibigan, pagka tapos na. Hindi na pwedeng ibalik. Diba? So, isa din yan sa pwede nating isipin na kung may gagawin tayo, siguraduhin lang din natin na tama talaga at walang regret in the end. Kasi nga, di mo sabing noon pwede pa tayo, ngayon hindi na talaga. Kaya iwas mga kapatid Oo. Ayan. Huwag na kasi magtanong kung binata sa kakaini. Pa-pop up ng ipa-flash kita dito ngayon. Anyway, si Mike nasa Aklan. Gusto niyo puntahan? By the way, hi nga pala kay Direk. Alam ko si Direk nanonood. Yun po yung producer na laging nagdadala ng mga artist dito sa Montreal. Katulad ni Piolo Pascual, Gary Valenciano, si Geronimo, si Coco Martin, tapos si DJ Yui, dinala din dito. Dinala ko ng asawa ko dito. Sumunod pala. Anyway. Hi Direk, sana pag okay na lahat, makapunta din ako diyan. Ay, that's it. Direk, nandiyan ka ba, Direk? Mag-message ka nga. Hindi ka nagpaparamdam sa akin siguro sino na naman ang kausap mo yan? Ay, nako. Anyway, so ang sarap makipag-usap sa mga musician, sa mga artist, mga composer kasi lahat ng kanta na isusulat o napapakinggan namin nagdadala sa amin ng saya, ng kirot, ng minsan
yung bang ano, ma-uplift ka ng inspiration, ganon yung ano. Wala absent daw. O wala absent si Direk. Ay, ako. Ayan mga kaibigan, at dahil dyan, atin ang papakinggan yung kanyang latest single, kakalabas lang. Kailan ba ito na-release, Mike, yung kanta mo? Nalabas yata siya February, I think. February, okay. February yata. Yun. Timing na timing mga kaibigan. Ang awiting ito, kaya kapit lang kayo dyan. Ang hindi kakapit, hindi mananalo ng 5,000. Kaya eto na, si Mr. Mike Regalado, mga kaibigan, sa kanyang awiting Kapit Ka Lang. Dati-rati takot sumabay. Dati-rati takot sumablay. May umagaring paparating. Ang bukas ay handa ko nang harapin. Huwag kang magtakot, harapin ang umaga. Huwag mag-alala, ako'y nandito na. Huwag kang matakot, harapin ang bukas. Sige lang, kapit ka lang. Ngayon, handa nang sumabay. Ngayon, handa nang maglakbay. May umagaring paparating. Ang bukas ay handa ko nang harapin. Huwag kang magtakot, harapin ang umaga. Huwag mag-alala, ako'y nandito na. Huwag kang matakot, harapin ang bukas. Sige lang, kapit ka lang. 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 Wow, mga kaibigan. Nako, wala.
Oo, sabi nga dito, may OPM music lover here. Yan, galing. Congrats Thank Mike. you. Ang ganda ng kanta na yan Talagang mapapakapit ka. Thank you, DJ Yui. Ako napakapit ako sa sa upuan ko. Sabi dito, ang galing. Ganda ng boses. From Camiguing Island. May mga nakikinig pala sa atin from Camiguing. Hi, Camiguing Island. Gandang gabi sa inyo dyan. Mamayang 12:00, magliparan tayo. Joke. Anyway. So, ayan. Si Mike ba, in 10 years, sa balagay mo, sino si Mike Regalado in 10 years? Siguro in 10 years, ano pa rin, active pa rin ako on releasing my songs, and siguro noon by that time nakapag-release na ako ng ilang albums. And siguro hopefully by that time successful, and yun, pa rin, may marami ng videos na nilabas, and active pa rin sa music. Wow. Oo. Yan mga kaibigan Ito tanong ko kasi alam ko nagigig ka naman, nakapag-gig ka na, tumutugtog ka sa Boracay. So maraming foreigner, maraming local, so maraming taga Manila. During nung nag-gig ka, nung wala pang pandemic ka, nakaranas ka ba na yung indecent proposal? Meron ba? Parang weird parang weird na biglang pupunta ng ng stage, tapos parang pupunta ng stage tapos magsi-say hi. Pero wala pa namang proposal na weird siguro, parang wala pa naman. Wala pa. Yung weird lang siguro na parang nung time na yun, parang nasa kalagitnaan ako ng kanta, tapos biglang may kumakyat sa stage, tapos hindi ko na may mga ganon, or mag-shake hands, tapos syempre nagigitara ako, so mapuputol yung kanta. Ayun pala. Akala ko hinalikan ka. O di ka hinila ka? Wala, hindi pa naman. Hindi ka ba nakaranas ng gano'n na hinila? Parang parang nag-shake hands, tapos parang hinila. Pababa ng stage. Parang inisip ko, ayaw na yata nila ako patugtugin kasi hinila nila ako pababa ng stage. Ayan mga kaibigan, kilalanin mo mabuti si Mike Regalado by listen to his music. Kung pwede niyong bilhin nyo na. Huwag niyong i-download, huwag niyong ipirata, ha? Mga mahilig sa pirata, huwag kayo mamirata. Bumili na tama. That's how we support OPM. Yeah, oo, di ba? So, ang galing. Again, Mike, congratulations sa bago mong kanta. I hope na thank you po, DJ Yui. You can count us para sa mga musika mo na ipapatugtog namin dito. Bibigyan namin ng time. Ilalagay namin na mapapatugtog talaga. So, yan po ang aming isa sa advokasya sa radio, na ipalaganap ang awiting Pilipino talaga anywhere in the world, through social media, through internet, kasi mostly internet naman talaga ngayon. So, at kami po ay natutuwa at naging bahagi ka ng Canadian Pinoy Radio Montreal. Yung mga nandito, mga legit na yan, mga tao, mga listeners, viewers, yan, manunood talaga yan sila. So, it's your time to... Isang karangalan din po na mag-guest. Kasi it's time for you to invite them kung saan kanila pwedeng matagpuan. Go ahead. Yes po, yung Kapit Ka Lang, it's available on Spotify, YouTube Music,
Apple Music, and other digital stores worldwide. And you can catch me po sa mga, you can catch any update